Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Eto, mainit ha. Napakainit nating tatalakayin tungkol dito. Latest update. Dito sa pag-iimbestiga ng ICC kay dating Pangulo Duterte. Kinumpirma na lalabas na ang warrant of arrest. Nako po, ay aarestuhin na ito. Kapag lumabas ang warrant of arrest. Ang kailan? Ang tanong, kailan po lalabas ang warrant of arrest? Kaibigan, hindi po ito fake news. Ilang tulog na lang kinumpirma. Laman ng video na yan ay lalabas na talaga ang warrant of arrest. Yan pong lahat ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Magbibigay po tayo ng punto de vista public opinion pagkatapos po nating mapanood. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. And according to my information, lalabas yung warrant by late second quarter of this year. Oh, late second quarter. So Of this within Yeah. within the next 2 or 3 months. Kaya nga hindi na nakakatulog eh. Pwede po ba talagang maaresto si President Digong ng ICC? Ang itong ICC issue na to, maganda nga sir at nabigyan ng pagkakataon to break this issue down. Ang membership po natin sa ICC from November of 2011 and March of 2019, na-affirm na yan ng Korte Suprema, sir, na meron silang jurisdiction nung panahon ng miyembro tayo. So, tama yung sinasabi nila na walang jurisdiction ngayon, pero meron silang jurisdiction noon. And in fact, si President Marcos and myself, signatories kami noon sa concurrence ng Senado. So, naniniwala din siya back then about the wisdom and the rationale of being a member of the ICC. Ngayon, ang tanong dito, maaresto ba siya? Kung ang pinag-uusapan yung straightforward na membership, since wala namang enforcement power sa ICC, they use the security officials of the member state to implement yung arrest order. Pero, ito ngayon yung technicality na hindi nila nakikita. Na ang Pilipinas, miyembro ng Interpol. Meaning, kung ano yung mag-issue ng red notice yung Interpol, ini-implement ng PNP natin. And just recently, nag-request tayo ng pa-issue ng red notice kay Tebes sa Interpol na ini-implement naman ng iba't ibang mga bansa. Ngayon, yung ICC is meron silang cooperation agreement with Interpol. Meaning, pwede sila magpasa doon ng warrant para ma-issue ng red notice na Interpol. Therefore, obligado tayo ron kasi bound tayo ng international agreement na yon. At affirmed na yan ng Korte Suprema na yung ating yung jurisdiction nitong mga international organizations na ito ay sumasakop sa atin dahil pinayagan natin silang sumakop sa atin. So yun sirang gagamitin. Naintindihan ko na talagang kung gusto nila manggugulo talaga. Pero ito yung ironic eh. Nung presidente si Duterte, sabi niya, akong bahala kahit makulong ako, kahit mabulok ako sa kulungan, sagot ko kayo, kahit sa impyerno, lahat-lahat. Pero nung ito na, grabe na, nanginginig na. Gusto magtago sa kung anong lungga. Di ba, akala ko ba ang tatapang nyo, ang sisiga nyo? Pinagpapatay nila libo-libong mga Pilipino. Ito, sir,
walang proseso ito nung pinatay nila. Hindi rinag-test. Talagang ninusong-uso lang, sinulat-sulat lang. So, lahat yan technically inosente. I agree, marami dyan. May talagang mga salot sa lipunan doon. Pero, ang rules natin, ang proseso natin, ikulong mo. Ihuliin mo, i-try mo sa korte, pag guilty, ikukulong. That's how society works dito based dun sa Constitution na sinumpaan niya na tutuparin. So, yun sir ang ito. Follow up lang, Senator Sanik, just to clarify. So, if in case there will be a warrant, it will not be ICC telling our, let's say, PNP to implement or the government, but it's really more of their relationship with Interpol. Yes. And bilang bahagi tayo ng Interpol, yun ang pinakabataan to serve that warrant. Yes. Pero masabi natin yung warrant, sir, I heard that it was supposed to be incoming already. Sinabi naman ng ibang mga political analyst, matagal pa yan. Ano ba, sir, ang basa ninyo rito? Okay. Nangyari kasi, nung na-file namin yan nung June of 2017, tapos nag-declare sila na tinanggap nila yung communication namin officially nung sinabi nilang these warrants, a preliminary examination on March o February of 2018. So, doon palang gumalaw yun, sir, ano? Tapos biglang nag-withdraw yung Pilipinas, no? After nun, nag-request sila ng isuspend muna yung investigation. Ay, ano pala muna, nung gumalaw yung preliminary examination, nag-declare sila ng ng investigation around 2021. Tapos nag-appeal yung Pilipinas, sir, no? Napil nila yung desisyon na tumagal yon hanggang January last year lang. Na-dribble. Na-dribble. Pero nung January last year, nung binasura yung apilan ng neto nila Duterte, tinuloy-tuloy na investigation. And according to my information, lalabas yung warrant by late second quarter of this year. Oh, late second quarter. So within the next 2 or 3 months. Kaya nga hindi na nakakatulog eh. Kung malayo pa yan o malabo yan, bakit nagpapanik itong mga ito? Di ba? Okay, alright. Shout out to sa may-ari. Original lang video na ito, The Forum. Okay. At heto, mga kaibigan, ay ilang linggo, hindi ho tayo nagtalakay dito sa usapin ng ICC. Marami talagang sorpresa. Ang pagulong-gulong na buhay Pilipino dito sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na dito sa usapin ng ICC, sa usapin ng Kibuloy. But bueno, dito muna tayo dumako sa ICC. Katulad nga po ng nasabi ko, mga kaibigan, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Kung nasabi natin na kumpirmado, nalalabas ang warrant of arrest, yan po ang katunayan, kinumpirma ni Antonio Trillanes, dating senador, yan po sa kanyang actual interview, na ayon sa kanyang impormasyon, ay lalabas po ang warrant of arrest. At pinaliwanag nga dyan, within 3 months. So approximately, pagkalipas mo na itong 3 buwan, 2 buwan, quarterly, ay pwedeng lumabas ang warrant of arrest. O sasabihin nyo naman na fake news ito. Sinasabi ni Antonio Trillanes, ay okay lang po kahit sabihin nyo. But, sa totoo lang po't maniwala kayo at sa hindi, ay napakalaki ho ang kaalaman nitong si Antonio Trillanes, dating senador, sa usapin po ng ICC. Dungkulo dito sa paglabas ng warrant of arrest dahil ito po ay isang complainant na ang tumatayong testigo po ay ito pong si Arturo Las Cañas. Mga kaibigan, siya ho ay nakakausap ng ICC, siyempre siya ay complainant, kaya napakalaki po ng kaalaman niya kung kailan lalabas
ang warrant of arrest. O, maliwanag po ba? Kasi baka sabihin nyo na ito ay dating kalaban ni Duterte. Oo, tama, dati hong kalaban ni Duterte. Ba't siya po ay tumatayong complainant? Mga kaibigan, that's why mayroon pong nagkaroon ng investigasyon ng ICC laban dito sa dating Presidente Duterte. So maliwanag po mga kaibigan. So ilang tulog na lang po ito. Bantayan po natin kung ano ang kahinatnan nito. Bagamat sila na po ang nagbabanggit, advance ang bangkito ng kampanyo ni Duterte na talagang lalabas, nakakatunog sila. Ba't ito nga hot, kinumpirma ni Antonio Trillanes na talagang lalabas ang warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Abangan po natin kung ano po ang development nito sapagkat ito pong interview ni Antonio Trillanes na ito ay naganap kahapon at ito po ay gusto kong ibahagi sa inyo ang kaganapan muli kung paano at may ebidensya ba itong nga po ay ICC sapagkat ang ICC ay nakapasok sa ating bansa ay nagkaroon po ng pag-iimbestiga. Doon ba sa pag-iimbestiga nila ay nakakuha po sila ng sapat na ebidensya para makapaglabas ng warrant of arrest? Abangan po sa susunod nating vlog ang full story nito. Ihahatid ko po sa inyo mga kaibigan. So maliwanag po mga kaibigan at sa lahat po nang hindi pa nakasubscribe sa aking maliit na YouTube channel, please subscribe. Kung gusto niyo lang po at huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para laging updated po kayo sa mga ganitong laman ng ating YouTube channel. Sa lahat po nang hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Muli po, pagpalain po tayo lahat at dyan po sa comment section. Naniniwala po ba kayo dito sa pinalabas na statement ni Antonio Trillanes na talagang lalabas ang warrant of arrest? Nandiyan po kung kailan lalabas. Kung naniniwala po kayo, open po ang ating comment section. Basis man o hindi, pwede po kayo mag-iwan ng anumang public opinion. Yan ay buong puso ko hong irerespeto. Sa lahat po na nagsishare ng aking vlog, maraming salamat po. Basta huwag nyo pong kalimutan, pag nagustuhan nyo po, isang like po, napaka-importanting mahalaga sa bawat upload ng aking video. Yan ay buong puso akong nagpapasalamat. Bye-bye! Pagpalain po tayo lahat, palakpakan.